video po natin ngayon ay gagawa po tayo ng carton siomai po na tinatawag na nag-trending po nung nakakaraan. Paano nga po ba ito gagawin? Yung masarap na toyo na gagamitin po natin and then chili garlic oil. So nakapaloob na po yun dito. And then, kakayanin nga po ba na ibenta to ng 2 pesos katulad po dun sa nagte-trending. Kaya panoodin nyo po hanggang dulo kasi sa last part, nandun po yung pinakang costing po natin. So ngayon, paano nga po ba gumawa ng carton siomai? Okay, so chicken flavor yung gagawin po natin sa ating chicken siomai. Ngayon, ako na po ang magigiling nito kasi meron po ako na-order online na food processor, malaki, matalas, and then tingin ko naman po ay matibay kasi dati ko pa po itong ginagamit nung kami po ay nag-siomai. So kung gusto nyo pong umorder, maglalagay po ako ng link. So uunahin ko po itong chicken na gilingin. So ito po ay hinugasan ko na and then ginayat ko po ng cubes para mas madali pong magiling dito. So ayan, wala pa pong 1 minuto mga katipid tips. Tingnan nyo naman po, giling na. Ganun siya katalas. Isalin ko muna sa isang lagayan. So pagsasama-samahin na po natin, 3 sibuyas na malaki, 3 carrots na maliit. Ang mahal po ng carrots ngayon, 2.10 ang kilo, 4 na piraso ng bawang. So mas better din kung maramihan, yung balat na po ang bilhin nating bawang para hindi na tayo mahirapan sa pagbabalat. Sama na din po natin dun sa ating chicken. Naluluha ako sa sibuyas. Nung dati kami nag-siomai na ko, talagang luha ako sa sibuyas. Yan. At ngayon, ilagay na po natin yung atin pong mga pampalasa. Okay, so unahin na po natin itong itlog. Bali, ito po yung peewee size. Kaya 4 yung gagamitin po natin. Pero halimbawa naman kung XL, jumbo, pwedeng 2 piraso lang. Ito naman, sure po ako na bago yung gagamitin nating itlog. Kaya dinirect ko na. Kasi ito po ay galing sa paitlogin po naming manok. Wow! Magic sarap. Ito optional po ha. Kung ano yung gusto po nating pampalasa is pwede po. Salt, iodize, paminta, liquid seasoning, 2 tablespoon or yung 2 sachet na maliit, oyster sauce, cornstarch, pandagdag para magdikit-dikit yung atin pong siomai. And then, dahon ng sibuyas. Napagsama-sama na natin ang ingredients, ngayon po ay hahaluin po natin ito ng mabuting-mabuti para yung ingredients po natin ay pantay at mas malasa po yung ating siomai. Good job! Pag na-mix na po natin yan ng ayos, ay takluban lamang po natin at i-rest lamang po natin at least 30 minutes. Pero kung nagmamadali po tayo, is pwede na din po natin itong balutin. So habang nire-rest natin to, i-ready na din po natin yung ating wrapper na gagamitin at yung ating pong pinakang toyo nitong ating pong siomai. Okay? Okay, so yung siomai wrapper na gagamitin po natin, ang brand ay SM Bonus. So kahit anong brand pwede natin gamitin. Pwede rin po yung nasa palengke, mura-mura ng kaunti. Ang size po nito ay yung medyo malaki po dun sa normal na ginagamit po natin pang siomai. So yung gagawin lang natin dito ay hahatiin po natin sa gitna. So pwede tayong gumamit ng kutsilyo, pwede rin naman po ang gunting. Okay, so gumawa naman tayo ng ating homemade toyo na sausawan. So ito din yung timpla na ito, yung ginagamit po namin dati sa siomai. Tubig, mineral po dapat, toyo, oyster sauce, at sugar. So, mas better brown sugar yung gamitin natin. Kaya lang, wala po akong available ngayon dito sa bahay. Ginamit namin sa arnibal na saging. So, white sugar yung natira. So, ngayon, hahaluin lamang po natin itong mabuti. Yung pinakang lasa po nito is naghahalo yung alat at saka tamis. At kapag nahalo na po nating mabuti, ngayon, pwede na po natin itong isalin sa bottle, squeeze bottle na gagamitin po natin para mas mabilis bang magtaktak sa siomai po natin. So, ready na po tayo magbalot ng ating carton siomai.
Okay, so ito pong steamer na gagamitin po natin, papahidan po natin ng oil para hindi po didikit yung ating pong siomai. Pero kung meron po tayong dahon ng saging, mas better po yun. Sasapinan po natin ito. Kaya lang, wala akong mabiling dahon ng saging. Ayun. So, pagkatapos po nito, magbabalot po tayo ng ating siomai. So, syempre, dapat malinis po ang ating kamay. So, yung pinakang sukat po natin ay 1 teaspoon or tumitimbang ng 6 gram. Yung laki naman is nakadepende po sa atin. And then, itupi lamang po natin yan hanggang kalahati na tulad po yan. May konting space lang sa gitna and then itutupi po natin. Oh. Ganun nga lang naman, di ba, kabilis. So, itong proseso na ito is mas mabilis nga kumpara dun sa siomai na nakagisnan po natin. Yung pagkakabalot po natin, idediretso na po natin dito sa atin pong steamer. Tapos, patayo po yung lagay. Katulad po nung nagte-trending na cartoon siomai. So cute. So, wag lang naman po natin masyadong pasisiksikin yan kasi kapag naluto yan, medyo aalsa pa yan ng konti. So, ganun lamang po yung gagawin natin. Okay, so ayan, nabalot na po natin lahat at tayo po ay naka 357 pieces. Kapag kumukulo na po, okay, pinainit natin tubig is pwede na po natin itong isala. So ito, i-steam lang natin at least mga 10 to 15 minutes. So yung pinakang apoy po natin dito ay medyo malakas. Okay lamang po yon. Tapos kapag luto na at pambenta na, so pwede na po natin hinaan yung pinakang apoy po natin para nag-i-in na lamang po. Diba? So balikan po natin yan. Okay, so naka 10 minutes na. I-check natin yung ating siomai. So malalaman naman natin itong luto na kasi yung pinakang wrapper po natin ay nagta-transparent. At mabilis din naman po itong lutuin kasi maliit lamang po. Ang bango-bango nito mga katipid tips kung amoy nyo lang. Super. So, ayan, check natin. So, ayan yung nakasalang pa natin. Oh. Luto na siya after 10 minutes. Nag-transparent na yung ating siomai wrapper or molo wrapper. At ito naman yung ating putal, yung nasa ibabaw. Luto na rin siya. Ang bango. Ngayon, sandok tayo. Tingnan natin to kung anong lasa. Ganda ng pagkakaluto. Kung ilan yung gusto nating order na ilagay, di ba? Yummy! Sa padyang magpapasarap yung ating chili oil. So, nauna natin itong i-video. Kung hindi nyo pa po napapanood, hanapin nyo po sa ating YouTube channel. Ito po yung latest upload po natin. So, kung interesado kayo dito kung paano gawin, so panoodin nyo na po. Ang ganda ng pagkakaluto, ang ganda ng pagkakagawa ng ating chili oil. Hindi mawawala yung ating kalamansi at yung ating pong toyo na ginawa. Bigyan natin ng kalamansi. Lasang-lasa na dito yung bawang, so pwede hindi na tayo maglagay. So, ayan, kung may hilig tayo sa chili oil, sigurado magugustuhan nyo po ito. And then, yung ating toyo. So, dito malalaman nyo po kung anong pinakang lasa po nito. Sarap. Ang ganda ng pagkakaluto ng ating siomai, yung ating chili oil. Okay, so yung cartoon chicken siomai po natin, saktong-sakto po yung lasa. Talagang masasabi natin na siomai kasi meron siomai na sobra yung pagka-flavorful. So ito po saktong-sakto. Talagang masasabi natin na lasang siomai siya talaga. Siguro kaya tinawag na cartoon kasi para siyang pinatas. Kaya sinabing cartoon siomai. Pero yung pinakang lasa po nito is talagang siomai po talaga. Yung pagluluto po ng ating chili garlic oil, nako, napakasarap po nito mga katipid tips. At saka hindi ganun katapang yung anghang. Ito yung tipo na manamis-namis na merong anghang na may lasang garlic. So, kung ayaw nyo po ng chicken, pwede po ang pork. Pwede rin naman po ang beef. So, nakadepende. Pwede rin naman. Purong gulay yung gawin nating siomai. Diba? So, yung ating toyo pong tinimpla is bagay din po dito sa ating siomai. At ang isa sa palatandaan nyo na masarap po yung inyong toyo na ginawa is pwede po nating higupin. Ibig sabihin, hindi ganun kaalat yung ating toyo, so balance lamang yung lasa nito. May malalasa kayo. Konting tamis, konting alat, and then konting anghang. So, sarap negosyohin. Okay?
Okay, so ngayon, bigyan ko po kayo ng idea kung magkano po ang pinakapuhunan natin dito sa ating carton chicken siomai. Okay, so magkakosting na po tayo. Ang magiging tanong at tipid tips, kaya po ba yung ibenta ng 2 pesos katulad po dun sa napanood namin sa YouTube? So ngayon, dito sa pinakakosting natin, titingnan po natin kung kaya nga po ba ng bentahan po ay 2 pesos. So costing na po tayo, pero yung costing po na gagawin po natin, dito po yun sa lugar namin, base po sa pagkakabili ko. Magkakosting pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar, iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. So ito, idea po sa costing natin dito sa ginawa po nating carton chicken siomai. So dun sa 1 kilong chicken na ginawa po natin, nagkakahalaga po yun ng 320 pesos. So mura na po yun kumpara po dun sa nabibili po natin na chicken fillet na. Kasi dito sa halagang 448 chicken na binili ko na 2 kilo, nakakuha ko ng 1 kilo at 400 grams na chicken fillet. Tapos meron pa akong backbone na pwede po namin adobohin and then sa pansit. Tapos meron pa akong buto na pwede po namin gawin soup and then meron pang balat. So, di ba? Mas makakatipid kapag binili po natin ay yung chicken breast na. Yung tayo na po ang magtatanggal ng laman dun sa buto. Kumpara dun sa nabibili po natin ng chicken fillet. So, yung 1 kilo na ginawa po natin, nagkakahalaga po yun ng 320 pesos. So, yung pinakang gulay po natin ngayon ay mahal. Kaya, konting carrots lamang po yung inilagay po natin. 41 pesos. Bawang, 21 pesos. Onion, 24 pesos. Sibuyas dahon, 10 pesos. Nor and salt, 6 pesos. Oyster sauce, 10 pesos. Magic sarap at paminta, 7 pesos. Egg, 20 pesos. Cornstarch, 4 pesos. At yung wrapper na ginamit po natin ay 3 at kulang-kulang kalahati. So, sabihin na po natin 3 at kalahati. So, 111. Yung isang bolo wrapper is 32 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 574 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 357 na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 1.60 po yung pinakampunan po natin kada isang chicken carton. Hindi pwede natin siyang ibenta ng 2 pesos. Pero pwede naman po yun. Magbabawas lamang po tayo ng laman po nung siomai na ginawa po natin. Pero yung dami na sukat na inilagay po natin is saktong-sakto. Kumbaga nalalasa yung laman, nalalasa yung wrapper. Yung hindi po sasabihin ni customer is puro wrapper na lamang po. So ito pwede po nating ibenta ng 250 to 3 pesos. Pero ako, tutuusin ko po sa 3 pesos. Kasi halimbawa, parang matik na nasakto yung bibilin sa atin. Pwedeng 15 pesos, 30 pesos. Diba? Parang wala nang suklian. Sa bentahan na 3 pesos, kapag minus natin yung puhunan, so posible po tayong tumubo ng 1.4 po kada isang piraso. At kapag itinamis po natin yun sa 357 pieces na nagawa po natin, bebenta pa po tayo ng 499.8. So sabihin na po natin na 500 pesos. Pero, ima-minus pa po natin doon yung mga condiments na gagamitin natin. Yung chili oil, toyo, calamansi, fried garlic kung gagamit pa po tayo. And then, yung pinakang packaging po natin, toothpick at saka tray. At syempre, yung ating labor at saka gas. Yung gas natin, kaunti na lamang naman po yun. Kasi kumbaga, init-init na lamang. So, sabihin na po natin na 250 pesos. Pasok na po yun. Pag minus po natin sa 500, posible pa po tayong tumubo ng 250 pesos po sa 1 kilo. So, mas lalaki pa po yung tutubuin po natin doon kapag kilo-kilo na po yung napapaubos po nating carton siomai. Sigurado po ako sa pagtitinda po ng siomai is malaki po yung posible po nating tubuin. Kasi yung siomai po natin masarap, yung toyo natin masarap, and then yung chili garlic oil po natin ay masarap. So, nasa diskarte na po natin yan kung paano po natin ititinda. Para si customer ay lagi pong babalik-balikan yung tinda natin. So, ngayon, hanggang dito na lamang po yung ating video. Kita-kits na lamang po ulit sa next video po natin. Okay? Magandang negosyo ngayong bare months para pare-parehas po tayong kumita. Okay? So, bye!